Talea, I'm sorry. Natukso ako sa pera. Sana mapatawad mo ako. Plano ko namang ibalik sa kanila ang pera eh. Naghahanap lang ako ng tamang oras. Paliwanag ni Nathan. Habang si Talea naman ay walang tigil sa pagpatak ng kanyang mga luha. Nathan, ang ibig mo sabihin, imbis na ipaglaban mo ang pagmamahala natin, mas binili mo ang pera? Ganun ba talaga ako kawalang kwenta, Nathan? Mas mahalaga pa bang pera sa'yo kaysa sa akin? Ang sakit-sakit, Nathan. Ang baba ng tingin mo sa akin. Humahagulhol ng iyak ni Talea. Lumapit si Miguel sa kanya at hinaplos nito ang mukha ni Talea. Miguel, bakit di mo sinabi sa akin ang totoo? Para hindi ako nagmumukhang tanga. Ako ang pinambayad ng ninakaw na pera ng ama ko. At ngayon naman, binenta ko ng sarili kong boyfriend. Sa'yo, tanong ni Talea kay Miguel. Talea, let's go. Sa mansyon na tayo mag-usap, saad ni Miguel. Miguel, paano naman ako? Mahal na mahal kita, Miguel. Huwag mo naman gawin sa akin to, saad ni Vanessa. Huwag mo akong kausapin, Vanessa. Nandidiri ako sa'yo. Singhal ni Miguel. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan, Miguel. Samantalang nagsisex din naman kayo ni Talea, sigaw ni Vanessa. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Talea at dinala niya na ito sa kanyang kotse. Tiningnan ni Miguel si Talea dahil tumulo na naman ang luha nito. Talea, mahal mo pa ba siya? Niloloko ka na nga ng lalaking yun. Iniiyakan mo pa, singhal ni Miguel. Wala kang pakialam, Miguel, kung gusto kong umiyak. Iiyak ko hanggat gusto ko, singhal ni Talea. Pinaandar na ni Miguel ang kotse at hinatid niya si Talea sa mansyon. Tumutulo pa rin ang mga luha ni Talea. Si Miguel naman sobra siyang nasasaktan sa kanyang nalaman. Hindi siya makapaniwala na nagsisex si Vanessa at Nathan. Pagdating nila sa mansyon, nagmamadaling bumaba si Talea sa kotse at pumasok sa loob ng bahay. Hinabol siya ni Miguel dahil gusto niya itong makausap. Pero umakyat si Talea sa kwarto. Naiinis na si Miguel kaya sinundan na lang siya nito hanggang sa kanilang kwarto. Talea, mag-usap pa tayo. Huwag mo akong talikuran. Binagsak ni Talea ang pinto at umupo siya sa kama. Kinakausap pa kita, Talea. Huwag na huwag mo akong tatalikuran. Tumayo si Talea at sinampal niya si Miguel sa mukha at sinuntok-suntok niya ito sa dibdib. Habang walang tigil sa paghagulhol. Hinayaan siya ni Miguel dahil alam nito na nasasaktan pa rin ito sa mga nangyayari. Aminado siya na masakit ang ginawang pambubugbog ni Talea sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tumulo na rin ang kanyang mga luha. Nakita ni Talea ang pagtulo ng mga luha ni Miguel kaya tumigil na rin siya sa pambubugbog sa dibdib nito. Tumalikod siya kay Miguel pero nagulat siya nang bigla siyang hinila ni Miguel at niyakap ng sobrang higpit. Sa ginawa ni Miguel, mas lalong humagulol ng iyak si Talea. Tinapik-tapik ni Miguel ang likod nito. Hinimas ni Miguel ang mukha ni Talea at tinitigan niya ito. Talea, mula ngayon hindi na ako papayag na saktan ka pa ni Vanessa at Nathan. Mula ngayon ako na ang poprotekta sa'yo laban sa kanila, saad ni Miguel. At niyakap niya ulit ng mahigpit si Talea. Miguel, salamat. Maraming salamat. Teka lang, may ipapakita ako sa'yo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may pinakita siya kay Miguel. Ano to, Talea? Nanlilisik ang mga mata niya sa galit nang makita niya na nakapatong si Vanessa sa mga hita ni Nathan. Habang hawak-hawak ni Nathan ang pang-itaas ni Vanessa. Kailan pa to, Talea? Bakit di mo sinasabi ito sa akin? Tanong nito kay Talea. Kasal na natin yan kinabukasan kaya di ko sinabi sa'yo, Miguel. Noon pa man, alam kong nagsisex na sila pero tinakot ako ni Vanessa. Kung sasabihin ko sa'yo, isusumbong niya raw ako kay Nathan na ikakasal na ako sa'yo. Kanina di ko kinaya kaya hindi ko napigilan sarili ko. I'm sorry, Miguel. Alam kong nasasaktan ka dahil mahal na mahal mo si Vanessa. Tinatanong kita noon kung ano ang gagawin mo kapag niloloko ka ng taong mahal mo. Ang sagot mo sa akin, papatayin mo silang pareho. Natakot ako, Miguel, baka mapatay mo si Nathan. Kaya mas nanatiling tumahimik na lang ako kaysa magpatayan kayo, paliwanag ni Talea. Talea, gaano mo ba kamahal ang lalaking yun?
Pinagtakpan mo siya dahil ayaw mong mapatay ko siya. Tinatago mo sa akin na nagsisex sila dahil ayaw mong mapatay ko siya. Tanong ni Miguel. Miguel, dahil ayaw kong magkagulo at ayaw kong magpatayan kayo. At ayaw kong mawala si Nathan sa akin. Miguel, mahal na mahal ko si Nathan. Siya lang ang mundo ko. Siya lang ang first love ko, pero ang sakit, Miguel, ang hirap tanggapin ng katotohanan na binenta niya ako sa'yo. Ang hirap tanggapin, Miguel. Saad nito habang umiiyak. Talia, hindi ka niya mahal. Kasi kung mahal ka niya, hindi ka niya ibibenta sa akin. At ang hayop na Vanessa, hindi ako makapaniwala na magagawa niya sa akin to. Huwag siyang magkakamaling magpapakita sa akin. Galit niyang sabi. Ate Vanessa, may problema ka ba? Bakit nakasimangot ka? Ang pangit mo tuloy. Pang-aasar ni Elaine kay Vanessa. Nasaan si Mami? Huwag mo akong asarin, Elaine, dahil wala ako sa mood. Baka gusto mong sipain kita palabas ng bahay. Narinig si Vanessa ng daddy nito, kaya pinagilitan siya nito. Vanessa, umayos ka. Ngayon ka nga lang umuwi, ganyan ka pa. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo sa labas? Ang boyfriend mong ikinasal na sa iba? Tanong ng daddy Albert niya. Daddy, tulungan mo ako. Gusto kong mawala sa landas namin si Talia. Hadlang siya sa pagmamahala namin ni Miguel. Sigaw ni Vanessa habang umiinom ng wine. Elaine, umalis ka muna. Mag-usap lang kami ng ate mo, wika nito. Daddy, bakit hindi nyo na lang ako hayaang makinig sa usapan nyo ni ate Vanessa? Tanong ni Elaine. Pero umalis na rin siya dahil nakita nito na galit si Vanessa. Daddy, tulungan mo po ako. Gusto kong burahin sa mundo ko si Talia. Saad nito. Vanessa, mainit ako sa batas ngayon. Alam mo naman na mga iligal ang mga negosyo ko. Kung gusto mong bigyan kita ng mga tauhan para sila ang gumawa ng gusto mo. Wika ng daddy niya. Narinig ito ng mami ni Vanessa kaya lumapit ito sa kanila. Vanessa, Albert, ano na naman ang plano ninyo? Huwag mong konsentihin ang anak mo sa mga maling gawain. Gangster ka na nga, gangster din ang anak natin, saad ni Marta. Mami, hayaan mo ako sa mga gusto kong gawin ko. Kailangan mawala sa landas namin ni Miguel si Talia. Hindi ko kakayanin, Mami. Kaya sorry ka na lang, Talia. Ihahatid na kita sa impyerno. Bahala nga kayong mag-ama. Basta wag niyong idamay si Elaine sa mga katarantuduhan ninyo. Singhal ni Marta. Marta, high blood ka na naman. Kaya nga pinaalis ko muna para hindi niya marinig ang pinag-usapan namin ni Vanessa, saad ni Albert. Mami, bakit ba mahal na mahal mo ang babaeng yan? Anak siya sa kabit ni Daddy, di ba? Tanong ni Vanessa. Vanessa, tumigil ka nga. Hindi niya kasalanan ang kasalanan ng ina niya. Kaya wag mong banggitin yan sa harapan niya dahil ang alam niya, pareho ko kayong anak. Tumalikod na si Marta. Napipikon ito sa dalawa kaya nag-walk out ito. Nagpatuloy na sa pagplano ang mag-ama kung paano nila ididispatcha si Talia. Kinabukasan, maagang pumunta si Miguel sa opisina. Tulog pa rin si Talia nang umalis siya. Hindi na siya nag-breakfast, nagmamadali siyang umalis. Paggising ni Talia, wala na si Miguel. Kaya madali siyang naligo. Pagkatapos niyang maligo, nang madalian, ay mabilis din siyang nagbihis. Nahirapan siyang mamili ng damit. Nagmamadali na siyang magbihis at naglagay ng makeup sa mukha. Pagbaba niya para mag-breakfast, nakita niya si Violeta at si Don Alberto. Binati siya nito at umupo na rin siya para mag-breakfast. Talia, ang ganda yata ng ayos mo ngayon at naglagay ka pa ng makeup. Wow, ang ganda mo anak. Sana lang para yan kay Miguel, hindi kay Nathan, saad ni Violeta. Violeta, ang ibibig mo, saway ni Don Alberto sa kanyang asawa. Mami, hindi na po ako magtatrabaho kasama ni Nathan. Gusto ko po sanang magtrabaho sa company niyo. Gusto kong makasama si Miguel araw-araw, saad ni Talia. Nagliwanag ang mga mata ni Violeta. Natuwa naman si Don Alberto sa sinabi ni Talia. Anak, mas mabuti kung ganun. Kumain ka na para ipapahatid kita kay Manong Damian, saad ng mami niya habang nakangiti ito sa sobrang tuwa. Pagdating ni Talia sa building kung saan ang opisina ni Miguel, madali niyang tinungo ang opisina nito. Nang makita niyang hindi lock ang pinto ay nagmamadali siyang pumasok. Miguel, sambit niya pero nagulat siya nang nasa loob din si Vanessa.
Galit na galit si Vanessa kaya nilapitan niya ito at tinulak. Tumayo naman si Miguel at pinigilan nito si Vanessa. Bakit nandito ka, Talia? Anong ginagawa mo dito sa opisina ng boyfriend ko? Galit nitong tanong. Boyfriend? Okay ka lang, Vanessa? Asawa ko ang tinatawag mong boyfriend. Paano kaya kung ibalik ko sa iyo ang tanong mo? Anong ginagawa mo dito, Vanessa? Bakit nandito ka sa opisina ng asawa ko? Tanong ni Talia habang tinitigan nito si Vanessa. Talia, tama na yan. Huwag kayong mag-away dito sa opisina ko. Saad ni Miguel. Miguel, palabasin mo ang babaeng to, singhal ni Vanessa. Ikaw ang lumabas, Vanessa. Girlfriend ka lang, di ba? Asawa ako. Sa madaling salita, kabit ka lang. Salitang masakit at makati, singhal ni Talia. Nagulat si Talia nang sampalin siya ni Vanessa. Hindi nagpatalo si Talia, hinila niya ng buhok ni Vanessa at sinampal niya ang mukha nito ng pagkalakas-lakas. Hinawakan ni Miguel si Talia at inilayo kay Vanessa. Vanessa, lumabas ka na, singhal ni Miguel. Pero ayaw pa rin lumabas ni Vanessa. Tinitigan niya na parang masama si Talia. Humanda ka, Talia. Sisingilin kita sa pag-agaw mo sa akin kay Miguel. Hayop ka, Talia. Salot ka sa buhay namin ni Miguel. Singhal ni Vanessa. Tumigil ka, Vanessa. Ikaw ang salot. Ayusin mo ang mga pananalita mo. Huwag mong ipuna sa akin ang mga gawain mo. Matino akong babae at tandaan mo, si Miguel lang ang nakakita sa hubad kong katawan kaya hindi ko na siya hayaan na makalapit pa sa'yo. At ilagay mo sa makitid mong utak, akin lang si Miguel, akin lang ang asawa ko. Singhal ni Talia dahil sa narinig ni Vanessa. Nagmamadali itong lumabas sa opisina ni Miguel. Talia, nasasaktan ka ba? Masakit ba ang pagsampal sa iyo ni Vanessa? Tanong niya kay Talia. Miguel, walang masakit sa akin. Halika na. Nagdala ako ng breakfast para sa iyo. Sabi kasi ni Mami, hindi ka nag-breakfast. Alam ko na kung bakit dahil may naghihintay pala sa iyo si Vanessa. Tanga mo, niloko ka na nga, nagpaloko ka pa ulit. Saad nito habang naghanda ng mga pagkain ni Miguel. Tinitigan siya ni Miguel at nagulat siya nang halikan siya ni Miguel sa kanyang labi. Pumikit si Talia at ninamnam niya ang bawat pagsipsip ni Miguel sa kanyang dila. Naramdaman ni Talia ang paggapang ng dila ni Miguel sa kanyang liig. Miguel, sambit ni Talia sa pangalan nito. Talia, ang ganda mo. Masaya ako nang sinabi mo kay Vanessa na sayo lang ako. Niyakap ni Miguel si Talia ng mahigpit. Pinatong ni Talia ang mga paa niya sa mga paa ni Miguel. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpatugtog siya ng kanta. Pumili siya ng romantic music at sinayaw siya ni Miguel. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Miguel habang hinalikan ni Miguel ang kanyang buhok. Nakapatong pa rin ang kanyang mga paa sa paa ni Miguel. Ang saya nilang dalawa habang sinusundan ang bawat pag-indak ng musika. 3 months later, habang kumakain sila ng breakfast, biglang naduwal si Talia nang nakamoy siya ng ulam. Tumakbo siya sa taas at pumasok sa kwarto, diretso sa bathroom. Sumuka si Talia, halos lumabas na ang kanyang bituka, pero mga laway lang ang lumabas mula sa kanyang bibig. Naiwan sila sa hapagkainan. Miguel, daddy ka na. May apo na kami. Nakangiting sinabi ni Violeta. Tumayo si Miguel at pabalik-balik ng lakad. Hindi siya mapalagay. Maiiyak kung maiiyak ba siya o tatawa. Miguel, daddy ka na. Sana lang. Tigilan mo na ang pakikipagkita kay Vanessa. Kalimutan mo na siya, anak. Saad ng daddy niya. Miguel, alam mo ba na may narinig akong hindi maganda tungkol sa pamilya ni Vanessa. Isang drug lord ang ama niya at isang kriminal ang ina niya. Lumaki ang mga mata ni Miguel. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang ina. Mami, saan niyo naman nakuha ang balitang yan? Hindi po totoo yan. Ang sinabi niya sa akin, nasa Amerika ang parents niya at may isa siyang kapatid at isang businessman ang kanyang ama katulad ni Daddy. Miguel, relax. Umupo ka muna. Alam kong mahirap paniwalaan ang nalaman mo ngayon. Hindi namin siya sinisiraan sa iyo pero wag mo sanang masamain ang ginagawa namin ng daddy mo. Mami, pinaimbestigahan niyo ba si Vanessa? Ganyan ka ba ka-powerful lahat ng mga taong nakakasalamuha? Kailangan mong alamin kung anong klaseng tao? Mami, privacy ko na yun eh. Galit nitong singhal sa mami niya. Miguel, tama na yan. Para sa iyo ang mga ginagawa namin.
ng mami mo. Huwag mong masamain. At alam mo naman siguro kung gaano tayo kasikat sa social media. 'Di ba? Paano na lang kung malaman ng buong mundo na ang anak ko ay nakikipagrelasyon sa anak ng isang gangster. Tumayo na si Don Alberto at umakyat sa kwarto. Naiwan si Miguel at ang kanyang ina. Mag-shower lang ako, mami. Excuse me, saad ni Miguel habang nakasimangot. Pagpasok niya sa kwarto, naabutan niya si Talia na nakaharap sa salamin. Pinagmasdan niya lang ito habang hinahaplos ni Talia ang kanyang tiyan. Lumapit sa kanya si Miguel at tinitigan niya si Talia. Miguel, sambit ni Talia, pero pumasok sa bathroom si Miguel at hindi niya pinapansin si Talia. Isang beses lang may nangyari sa kanila pero nagbunga ito agad. Mula noong may mangyari sa kanila, hindi na naulit pa ang kanilang pagtatalik. Hindi na rin kinakausap ni Miguel si Talia. Umiwas na si Miguel sa kanya. Paglabas ni Miguel, galing sa bathroom, tinitigan niya si Talia. Tumayo si Talia at lumapit siya kay Miguel. Miguel, hindi ka ba masaya na buntis ako? Magkakaanak na tayo, di ba ito ang gusto mo? Tanong ni Talia kay Miguel. Thank you, Talia. Masaya ako na magkakanak na tayo. Saad nito. Pero hindi tumingin sa mukha ni Talia. Nagtataka naman ito dahil wala naman silang pinag-awayan ni Miguel at masaya naman sila kahit hindi sila magkatabi sa kama. Nagpaalam si Talia kay Miguel na magpapacheck up siya para malaman niya kung ano ang bawal sa isang buntis. Tumango lang si Miguel at nagpaalam na itong umalis. Pagkatapos niyang magpa-check up, agad siyang pumunta sa kanilang bahay. Nakita siya ng tao sa loob ng bahay, kaya tinawag siya nito. May kailangan ka ba, Iha? Ano yan? Ano yun? Tanong ng may-ari. Wala po, ate. Gusto ko lang makita ang bahay. Palagi akong pumupunta dito. Namimiss ko kasi itong bahay. Dito po kasi ako lumaki. Sagot ni Talia. Ikaw ba si Talia? Tanong nito. Nagtataka siya kung bakit alam nito ang pangalan niya. Ate, paano niyo pong nalaman ang pangalan ko? Pag-aalinlangan niyang tanong. Tumawa lang ito sa kanya at pinapasok siya sa loob ng bahay. Halika sa loob na, Talia. Ako nga pala si Cara. Caretaker lang ako dito sa bahay. Kasi nasa Amerika ang nakabili nito ng bahay. Nalaman ko, ang pangalan mo kasi ang sabi anak daw yun ng may-ari nitong bahay. Pero wag kang mag-alala, Iya. Welcome ka dito anytime. Nakangiting sinabi ni Cara. Natutuwa naman si Talia sa kanyang narinig kaya pumasok na rin siya agad. Talaga po, ate, okay lang po ba sa inyo na pumasok ako dito? Baka mapagalitan po kayo ng may-ari ng bahay, tanong nito. Promise, Talia, okay lang na maglabas-pasok ka dito hanggang gustuhin mo. Sa susunod, kung gusto mong pumunta dito, pumasok ka lang, welcome ka dito. Kahit anong gamit dyan sa loob, pwede mong gamitin. Saad ni Cara. Ha, ate, talaga po? Panigurado ni Talia. Caretaker lang ako dito, Iya. Ang sinabi sa nakabili kung may pumunta dito na may-ari nitong bahay noon, okay lang raw na pumasok dito sa bahay. Lahat ng gamit dito, pwede mong gamitin. Pwede kang magluto, pwede kang manood ng movie, saka pwede mong gamitin ang master bedroom sa taas. Gusto mong magpahinga, pwede. Saad ni Cara. Ate, hindi ako makapaniwala. Totoo po ba? Tanong ni Talia. Iha, ito ang susi. Anytime na gusto mong pumunta, okay lang. Tumulo ang mga luha ni Talia sa sobrang tuwa. Niyakap niya si Cara dahil sa sobrang tuwa. Ate, pakisabi po sa may-ari nitong bahay na maraming salamat po. Ang saya-saya ko. Dito po kasi ako lumaki kaya sobra po akong nanghihinayang at nasasaktan kasi hindi na sa amin tong bahay. Umakyat si Talia sa taas at pumasok siya sa kanyang kwarto noon. Ang linis ng kwarto at ang bango. Namimiss niya ang humiga sa dati niyang kama. Hinaplos niya ang higaan niya at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na humiga siya at matulog. Sinilip siya ni Cara, nakita niya na nakatulog ito kaya hinayaan niya na lang. Samantala, si Miguel ay nasa labas ng gate. Nakatingin siya sa loob ng bahay kung saan nandoon si Talia. Baka sa mukha niya ang tuwa. Nilisan niya ang lugar at umuwi sa mansyon. Nagring ang cellphone niya kaya sinagot niya agad. Hello, sagot ni Miguel. Hello Miguel, mabuti naman at sinagot mo ang tawag ko.
Magpakita ka sa akin kung ayaw mong guluhin ko ang asawa mo. Lumaki ang mga mata ni Miguel kahit ayaw niya itong puntahan ay hindi talaga pwede dahil may sikreto sila ni Vanessa. Natakot siya baka sabihin ito kay Talia. Hello Miguel, puntahan mo ako sa kondo. Mag-usap tayo, wag mo akong subukan. Wag mo akong subukang tanggihan, baka pagsisihan mo. Galit na sabi ni Vanessa. Vanessa, ano bang kailangan mo? Akala ko nananahimik ka na. Bakit nandito ka na naman? Pasinghal nitong sinabi. 20 minutes Miguel, kapag di ka dumating dito, sasabihin ko na kay Talia na fake ang kasal niyo. Bye Miguel. Sa takot ni Miguel ay agad niyang pinuntahan si Vanessa sa kondo nito. Sa galit niya, sinuntok niya ang manibela ng kanyang kotse. Halos paliparin niya ang kotse niya sa bilis ng takbo nito. Pagdating niya sa kondo ni Vanessa, nagmamadali siyang pumasok sa loob. Iniisip niya na baka may makakita sa kanya at magsumbong kay Talia. Nagumpisa na siyang makaramdam ng takot. Vanessa, anong gusto mong mangyari? Bakit mo ako tinatakot? Alam mo naman ang dahilan kung bakit ayaw ko na sa'yo, di ba? Dahil nakipagtali ka sa boyfriend ni Talia. Singhal nitong sinabi sa harapan ni Vanessa. Galit na galit si Vanessa at sinampal niya si Miguel. Miguel, hindi mo ako naiintindihan eh. Gumanti lang ako kay Talia dahil inagaw ka niya sa akin. Hindi mo ba nakikita Miguel? Ako ang biktima dito eh. Ako ang mahal mo, di ba? Pero bakit nandun ka sa Talia na yun? Bakit kinalimutan mo ang pinag-usapan natin? Sigaw ni Vanessa habang umiiyak. Vanessa, akala ko pwede ang plano natin. Mahirap eh, lalo na ngayon na buntis si Talia. Kailangan wala akong gagawin na makakasama sa kalooban niya at lalong hindi niya pwedeng malaman na fake ang kasal namin. Lumaki ang mga mata ni Vanessa at lumapit siya kay Miguel. Napahawak siya sa kanyang noo at tinitigan niya ito ng matalas na tingin. Buntis, ha? Okay, ipagpalagay na natin na buntis siya, Miguel. Pero hindi dahil yun para layuan mo ako. Kung nagsisex man kami ni Nathan, nagsisex din naman kayo ni Talia at sa katunayan, buntis na ang malanding yun. Sigaw niya habang hinampas-ampas niya si Miguel sa dibdib. Vanessa, malinis ang pagkatao ni Talia, hindi siya malandi. Tigilan mo na yan kung ayaw mong layuan kita habang buhay. Galit nitong singhal kay Vanessa. Tumalikod na si Miguel para umalis pero niyakap siya ni Vanessa. Miguel, mahal na mahal kita. Promise, magpapakabait na ako. Wala akong sasabihin kay Talia. Basta't wag mo akong iiwanan. Magtitiis ako hanggang sa manganak si Talia. Maghintay ako hanggang okay na ang lahat. Saad ni Vanessa habang umiiyak. Vanessa, please, tama na. I'm sorry, pero tapos na ang sa atin. Sana balang araw mapatawad mo na rin ako. Pero sa ngayon, naiintindihan kita. Kung kasuklaman mo man ako, kahit isumpa mo pa ako, naiintindihan kita. Tapusin na natin, Vanessa. Nagmamadaling lumabas si Miguel sa kondo at nagmamadali din itong sumakay sa kanyang kotse. Naiwan na luwaan si Vanessa at punong-puno ng galit ang kanyang puso. Hindi niya matanggap ang pang-iwan sa kanya ni Miguel. Humanda ka sa gupit ng paghihiganti kong Talia. Ako mismo ang kikitil ng buhay mo. Hindi kita hayaang masaya na kasama si Miguel na taong mahal ko. Pagbabanta ni Vanessa. Pagdating ni Talia sa mansyon, nagulat siya dahil kakauwi lang rin ni Miguel. Nagtataka siya kung bakit magkasunod silang umuwi nito. Pero hindi niya binati si Miguel. Dumiretso siya sa loob ng mansyon. Sinalubong siya ni Violeta. Kanina pa ito naghihintay sa kanila ni Miguel. Talia anak, saan ka ba nanggaling? Nag-aalala kami sa iyo. Akala namin kung napano ka na. Puno ng pag-aalala ni Violeta, lalo na't buntis si Talia. Mami, I'm sorry. Nag-enjoy po kasi ako sa dati naming bahay. Dumaan po kasi ako doon. Sabi kasi na may-ari, pwede daw po akong pumasok doon. Kahit anong oras, ang saya-saya ko po mami, kaya medyo natagalan ako. Paliwanag ni Talia habang nakayuko. Talia, mabuti naman kung ganun. Kumain ka na ba? Tanong ni Violeta. Nagluluto pa po ako doon, kasama ko si Ate Victoria, ang caretaker po ng bahay. Ang bait po niya, mami. Sige po, mami. Magpahinga na po ako. Good night po, saan nito habang paakyat sa hagdanan. Okay anak, good night. Miguel, kanina ka pa ba dyan? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kumain ka na ba? Tanong ni Violeta sa kanya anak.
Good evening po, Mami. Sinundan ko po si Talia mula pagpunta sa doktor niya at sa dating bahay nila. Malungkot itong sinabi. Napansin ni Violeta na malungkot si Miguel. Tinanong niya ito kung ano ang problema pero walang sinabi si Miguel. Anak, mahal mo na ba si Talia? Kaya ka nagkakaganyan? Bakit hindi mo ipakita sa kanya? Buntis siya, anak. Kailangan niya ang pagmamahal mo. Huwag kang mahiya na sabihin sa kanya ang totoo mong nararamdaman. Mahal mo siya. Bakit ayaw mong sabihin sa kanya? Payo ng mami niya habang nagtitimpla ng kape para kay Miguel. Mami, puno ng takot ang puso ko at ayaw kong makasakit. Kaya mas gugustuhin ko na lang na itago ang katotohanan. Tugon nito. Katotohanan, Miguel? Alin doon? Ang pagbili mo sa bahay ni Talia? Ang pagtaboy mo sa mga magulang niya? Ang pag-allowed mo sa kanya na pumasok sa bahay nila? Baka naman nahirapan ka nang magsabi sa katotohanan kapag malalim na ang pagmamahal mo sa kanya. Ang tanging maipapayo ko sa iyo, anak, kung anuman ang bumabagabag sa iyo sa kalooban mo, sabihin mo na habang maaga pa, bago mo pa pagsisihan ang lahat. Payo ng kanyang mami. Nararamdaman niya na may kasalanan si Miguel kung anuman yun. Sana mapatawad siya ni Talia. Mami, natatakot po ako. Baka kung kailan mahal na mahal ko na siya, ay sa kanya ako iiwanan. Alam kong dating ang araw na yun, Mami. Kaya binili ko ang bahay nila para kung sakali man naaalas siya sa akin, may mauwian siya. Alam kong darating ang araw na kamumuhian niya ako saad nito habang nangingilid ang luha sa mata. Anong ginawa mo, anak, para iwanan ka ni Talia? Ina mo ako, magtapat ka nga sa akin, tanong ni Violeta. Hindi ko pa masabi sa iyo, Mami. Sige na, aakyat na po ako sa taas. Good night. Nagmamadali na itong umakyat sa taas. Naiwan na nag-iisip si Violeta. Miguel, paano kita matutulungan kung pati ako na yung ina ay paglilihiman mo? Umupo si Violeta sa sopa at pinilit pakalmahin ang kanyang sarili. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Talia na nakahiga na sa sopa. Hindi pa rin sila magkatabing matulog. Nilapitan niya ito at binuhat. Mahimbing na ang pagkakatulog nito. Pinahiga niya ito sa kama at nilagay niya ito ng kumot. Nagising si Talia pero hindi siya nagpahalata. Hinaplos ni Miguel ang kanyang buhok at hinalikan siya sa noo. Humiga na rin si Miguel sa kanyang tabi at maya-maya'y humilik na ito. Binuksan ni Talia ang kanyang mga mata at tinitigan niya si Miguel. Nahulog na ang loob niya kay Miguel pero hindi niya pinapakita dahil alam niya na mahal ni Miguel si Vanessa. Pero ang hindi nila alam na pareho na silang nahulog sa isa't isa. Nagising si Miguel na nakauna na pala si Talia sa kanyang braso. Samantalang, tawag ng tawag si Vanessa sa kanyang cellphone pero hindi niya ito pinapansin. Dahil sa sobrang galit ni Vanessa, pumasok siya sa isang bar para mag-enjoy. Uminom siyang mag-isa habang nanonood ng banda. May lumapit sa kanya na grupo ng mga lalaki. Hi miss, pwede bang umupo sa tabi mo? Tanong ng isang lalaki. Umalis kayo sa harapan ko. Di ko kayo kailangan, sigaw ni Vanessa. Kaya naasar ang magtropa. Halikan sana siya nito pero may lumapit na isang lalaki at isa-isang pinatumba ang mga lalaki na bumastos kay Vanessa. Nagpatuloy pa rin ito sa pag-inom na parang walang nangyari. Nang makita ng lalaki na lasing na ito, dinala niya agad sa labas at isinakay niya sa kanyang kotse. Kinabukasan, nagtataka si Vanessa kung paano siya nakauwi sa kanila. Wala siyang matandaan kung paano siya nakarating sa kanilang bahay. Bumaba siya para mag-breakfast. Meron siyang nakitang lalaki na kausap ng daddy niya. Lumapit siya para alamin kung sino. Gwapo ito at matipuno ang pangangatawan. Nakita siya nito kaya medyo nagbablas ang mukha niya. Vanessa, gising ka na pala? Tanong ng daddy niya. Yes dad, ang sakit ng ulo ko eh. Sino bang lalaki yan? Bago yata sa paningin ko. Turo niya sa isang lalaking nakatayo sa harapan niya. Anak, siya ang naghatid sa iyo dito kagabi. Siya si Carlos, bago ko siyang tauhan. Magaling at matinik makipaglaban. Kung ano ang plano mo sa babaeng yun, siya ang tawagan mo.
Maaasahan mo yan. Basta siguraduhin mo lang na may pambayad ka sa kanya. Ngumiti si Carlos kay Vanessa. Nakita naman ni Vanessa na magaling ito, kaya pumayag na siya. Pagkatapos mag-breakfast ni Vanessa, naligo na siya at agad na nagbihis. Nagmamadali na naman siyang umalis. Nagpaalam siya sa daddy niya sa kondo. Sa kondo muna siya magpapahinga dahil naiirita sa mukha ni Elaine. Bata pa lang si Elaine, hindi niya na ito gusto dahil anak ito sa kabit ng daddy niya. Pagdating niya sa kondo, tinawagan siya ni Carlos dahil gagawin na nila ang kanyang plano na alisin si Natalia sa buhay ni Miguel. Ilang sandali, mayroon nang kumatok sa pinto. Alam niyang si Carlos kaya binuksan niya ito. Ang bilis mo, halatang sabi ka sa pera, saad nito kay Carlos. Nangangailangan lang ma'am, may sakit kasi ang lola ko, tapos natanggal pa ako sa company na pinagtatrabahoan ko, sagot niya kay Vanessa. Umupo ka para pag-usapan natin ang presyo. Agad namang umupo si Carlos pero nagulat siya nang magubad si Vanessa sa harapan niya. Bayad ko sa iyo sa pagligtas mo sa buhay ko kagabi. Lumapit si Vanessa kay Carlos at hinawakan niya ang pants nito. Kung nasaan tumigas ang baba nito dahil sa hubad na katawan ni Vanessa. Ilang beses siyang lumunok ng laway at nag-aapoy na ang kanyang katawan. Carlos, ano pang hinihintay mo? Tumayo si Carlos at binuhat niya si Vanessa. Tapos na may mangyari sa kanila ni Carlos, ito sa kama. Ay kinausap niya ito ni Vanessa. Carlos, mula ngayon, ako lang ang pwedeng humawak sa katawan mo. Pag-aari na kita, Carlos. Maligo ka na mula ngayon. Dito ka na tumira kung nagugutom ka, maraming pagkain. Pagkain dyan, magluto ka, bigyan kita ng pera, pang grocery mo. Kung may sakit ang lola mo, tutulungan kitang gamutin ito. Basta sundin mo lang ang lahat ng ipapagawa ko sa'yo. Seryosong sabi ni Vanessa. Hanggat maaari, ma'am, ayaw ko pong pumatay, saad nito. Okay, no problem. Kidnapin mo lang, ako na ang bahalang pumatay. Maligo ka na at matutulog lang ako. Mamaya pagising ko, may pupuntahan tayo. Nagmamadaling naligo si Carlos, hindi siya makapaniwala na ang bilis ng pangyayari. Nakangiti na lang siya habang tumama ang tubig sa mukha niya mula sa shower. Pagkatapos niyang maligo, nagmamadali siyang magbihis. Gusto niyang umuwi muna para tingnan ang kalagayan ng lola niya. Hindi na siya nagpaalam kay Vanessa dahil tulog na tulog pa ito. Samantalang si Miguel at Talia ay masaya silang dalawa habang naghabulan sa swimming pool.